Pinapanawagan ko po lahat ng mga kulto, mga zombies na DDS, pumunta na kayo sa prayer rally ng inyong puon. Ano to? Bakit hindi kayo nag-attend? May meeting di abanse kayo ng mga zombies ngayon. Asaan na yung mga 32 minions nyo? Bakit ganito na ang nangyayari sa inyo sa Davao ito? Sa Davao ito, pero bakit ganito? Hoy, 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 huli, huli, hoy, kaluoy. Kaya hay, sabi ko na sa inyo, sa social media lang talaga kayo maiingay eh. O magkano na naman kaya ang per day ng mga to, oh? Magkano na naman bigayan dito? Saan na naman galing ito? Saan nyo naman hinakot yung mga labubo na to? Nag-start na yung rally nyo, wala talagang tao. Mas marami pa sigurong bangaw at langaw na lumilipad dyan sa paligid nyo. Nakakaawa naman. Prayer rally, no to impeachment, ay aba. Saan kayo nakakita na ninanakawan kayo, bibigyan kayo ng hustisya? Ayaw nyo pa. Ayaw nyong litisin ang tao na may kasalanan sa inyo, sa bayan, tapos gusto nyo pang suportahan kung hindi ka ba aliyanga. Kaya kita nyo, ilan lang kayo dyan, no? Ilan na lang kayong naiiwan nga baghak sa lipunan. ICC Appeals Chamber reading of decision. This is GMA News reporting on the families of victims gathering together to witness such decision. Eto kayo nakahaha-react. Tinatawanan ng mga pamilyang hanggang ngayon nagdadalamhati. Zero compassion. Ngayon mo sabihin sa akin, Dr. Mata, yan ba ang pagiging Pilipino? Yan ba ang sinasabi mong makatao? Tapos karon kamo ang magpakaron ingnon nga kamo ang gitamay? Bagaan ninyog naong oy. Reklamo ka that you're in pain? Bakit? Pinatay ba yung tatay nyo? Nasa detention center lang naman yan ah. Hayahay pamanggani na iyang kahimtang dito. Hayahay pamanggani na kay miagi og trial. Makadepensar pa sa iyang kaugalingon. Nya katong mga biktima, makadepensar pa ba sila sa ilang kaugalingon? Inyuha namang ganing gilabel nga kriminal, walay due process? Yang pinaglalaban yung due process for Digong as if you were denied of it is exactly the very thing na pinaglalaban namin against extrajudicial killings. Nagdadalamhati kayo sa tatay nyong mamamatay tao, which is, by the way, aminado din naman siya makailang beses, diba? And the Filipinos are celebrating this little step toward justice for the victims and their families. And you call us trolls? Pero teka muna, according to CSIS, or Center for Strategic and International Studies, Duterte's campaign employed an army of internet trolls tasked to amplify his message throughout Philippine cyberspace. These trolls spread propaganda for Duterte and continue to spread messages supporting his policies. I know what you're thinking, fake news yan. Siyempre, train kayo mag-isip ng ganyan na kapag ka against your narrative, fake news agad. But this is it. Actually, isa lang to sa mga studies proving that Duterte indeed used an army of trolls. Sa tinunod na lang ang pagkasulti, no? You deserve all the mocking because your trolls ay patuloy pa rin na nagpapakalat ng disinformation. Mga nag-file naman ng impeachment laban kay BP Sara, takot na takot kayo eh. Na maupo si BP Sara 2028, ang tagal pa ng eleksyon eh, naghahandla na talaga kayo ng impeachment. Pero ano bang laman ng impeachment? Di ba? Graft and corruption. Ano pa? Confidential funds. Mas matalino ka pa pala sa COA. Sinabi na ng COA, nagamit sa tamang paraan ang confidential funds. Sinabi na ng COA, nagamit sa tamang paraan ang confidential funds ni BP Sara. Sinabi na ng COA, nagamit sa tamang paraan ang confidential funds ni BP Sara. Malalaman mo talaga pag nuknukan ng pagkabobo ng isang DDS. Hindi niya nauunawaan yung sinasabi niya na parang nilalamang-lamang niya ang kasong graft and corruption. At nilalaang-laang din niya yung issue sa confidential fund. So ngalngalin natin ito. Kung sinasabi mo na malinis si Sara sa COA, ano ito? The Commission on Audit COA flagged the misuse of 375 million confidential fund spent by the Office of the Vice President OVP noong 2023. At kung sinasabi mo naman na malinis si Sara sa COA, ano ito? Naglabas ang Commission on Audit ng Notice of Disallowance na nag-aatas kay Vice President Sara Duterte at ilang opisyal ng Office of the Vice President OVP na isole ang kabuoang 448.8 million confidential fund.
Idagdag pa natin to, ang ahensya lamang ng gobyerno na may direktang mandato ng pambansang seguridad at kapayapaan at kaayusan ang pinahihintulutang gumamit ng confidential fund. At ito pa, under the 1987 Constitution, impeachable offenses are severe violations of public trust. And law is specifically defined in the Article 11, Section 2, official subject to impeachment include the President, Vice President, Supreme Court Justice, Constitutional Commission's members, and Ombudsman. Oh, anong hindi malinaw doon? Lahat ng mga offenses na kay Sara. Kaya huwag mong nilalaang-laang yun. Pero in fairness ha, professional na professional ka na sa pagka-uplok. Naunawaan? So ngayon, alam mo na. Patink ka naman sa akin. Nasa CR Family 2.